Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magsisimula na ng ating pananambahan at inaanyayahan na po ang lahat na tumayo para po sa ating pasimula. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may luwa. Manatili po tayo nakatayo para sa pagpungat ng awitin at susundan po ng pagpungat ng panalangin ni Sister Hans. Hallelujah, praise you. Ulitin natin ang puso ng isa. Oh, Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
ang Diyos ng kabutihan, ang Diyos ng pag-ibig. Narito kami, Panginoon, sa araw na ito, amin pong ipagkaloob sa inyo ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, narito ang inyong mga lingkod, nagpapapakumbaba. Alam po namin na kami po ay nagkakasala at sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Jesus, linisin niyo po kami, Panginoon, sa ganon, magkaroon po kami ng isang pusong tapat at dalisay na handang makinig at sumunod sa inyong mga banal na salita. Panginoon, sa araw na ito, kami din po ay nagpapasalamat sapagkat ipinagkalooban niyo po kami muli ng isang panibagong araw na taglay ng aming mga puso ang pag-asa at kagalakan sapagkat ang isa ng aming mga puso sa araw na ito ay kayo, Lord, ay aming mapapurihan at ipadama sa inyo, Panginoon, na kayo lamang ang aming Diyos na sasambahin magpakailanman. Panginoon, kami din po ay may mga kahilingan at pangadalangin para sa inyo. At ito, Panginoon, ay aming hinihiling na i-bless niyo po kami, O Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Para po sa aming physical aspects, dalangin po namin na ibigyan niyo po kami, Lord, ng malusog at malakas na pangangatawan nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy namin magampanan ang aming mga tungkulin bilang inyong mga lingkod. At para po sa aming mental aspects, dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng sapat na knowledge and wisdom nang sa ganun ang lahat ng aming paplanuhin ay naka-align sa inyong kalooban. At para po sa aming emotional aspects, dalangin po namin na patuloy niyo pong padaluyin ang isang positibong emotion nang sa ganun, Panginoon, ay magpatuloy namin mapanatili ang aming relasyon sa isa't isa. At ganun din, Amang, being emotionally blessed, Panginoon, ay aming po malalagpasan ang aming mga problema na hinaharap sapagkat alam namin na may Diyos kami na gagabay at tutulong sa amin. At para po sa aming financial aspects, patuloy po namin dinadalangin sa inyo na Lord, ipagkaloob niyo po sa amin ang kasaganaan sa buhay. Panginoon, patuloy namin pinanghawakan ang inyong pangako sa Jeremiah 29:11. At ang sabi niyo po, O Lord, na kami na inyong mga lingkod ay makakatanggap ng isang complete na protection at prosperity sa buhay, Lord. At ganoon din, Panginoon, higit sa lahat, sa aming spiritual na pamumuhay. Ito po, Lord, ang pinakamahalaga sapagkat dito namin maipadama sa inyo ang aming tapat na pananampalataya at taus-pusong panalangin. Panginoon, dito rin po namin kayo makilala ng lubusan at lalalim ang aming pakikipagrelasyon sa inyo. Sapagkat, Lord, kung kami ay spiritually blessed, ay amin din po matanggap ang eternal blessings at ito nga po ang buhay na walang hanggan. Panginoon, muli sa umagang ito, pinadalangin po namin ang lahat na inyong gagamitin magmula sa manunugto, sa mga awit, sa mga mananayaw, at sa taong inyong itatayo upang ibahagi sa amin ang inyong mga banal na salita. Loobin niyo po, Panginoon, at puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu Santo. Nang sa gayon, tanging kalooban niyo lamang ang masusunod sa araw na ito. Lord, purihin po kayo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Good morning din po sa mga kanilang bahay. Good morning din po sa mga nasa ibang bansa po dyan. Hello po, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating mga nakaraang araw? Patuloy po tayo pinimbestigat, kaya patuloy tayo magpupuri sa Kanya kung walang umpay. Amen, di ba? Bago tayo magpuri sa Panginoon, kamustahin po muna natin ang ating mga kapatira. Magkamayan po tayo.
Nating po natin ang hello, kamusta ka? Amen. Hallelujah. Amen. Kamusta kayo mga kapatid? Napakasaya natin ang bawat isa dito yung presence sa pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy natin siyang sambahin pagkat this is the day that we will rejoice with Him. Amen. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Worship God. We will rejoice and be glad in it.
Lord Jesus Christ is enough for us to remind us to be strong and to be overwhelmed to praise Him, our Father God. Amen. Hallelujah. No turning back, no trusting more.
maraming salamat sa iyo kung nahanap sa Isus Kristo na binigay mo sa amin, na tinako mo sa aming buhay, upang makilala ka namin ng lubos, Panginoon, at patuloy kami sumamba sa iyo. Ito'y pati ng aming paglago, Panginoon. Kaya na maraming salamat po sa privilege nito. Kaya ang lahat ng anak ng Panginoon ay magsalita na amin and amen. Praise God po sa mga awitin na ating pinagkaloob sa Panginoon Jesus. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating mga pasasalamat at sa totoo. Sino po ang nais magpasalamat at magpatotoo? Ano naman magpasalamat? Salamat po sa Panginoon at salamat din po sa lahat ng prayers niyo po. Lalo na po sila Pastor Jana na po pag tuwing midweek po sila Pastor Bert. At lalo po sa lahat na nanalangin po sa amin. Nagpe-pray ko po ng 3 months pa kasi January po ako nagpasa. And ngayon po, to God be the glory po kasi bukas po start na po ako ng work ko. And salamat po sa lahat ng prayers niyo po. And to God be the glory po. Nagpapasalamat naman po ako kasi po yung school year po namin ngayong grade 11 po, matatapos na po nung Friday. Tapos before po yun, last week po, lumama lang po kami sa swimming pool noon. Tapos, lahat po ng laban ko may medal po, nakapasok po ako sa top 3. Tapos, yung buong swimmer po na naglaban po, ang dami po namin yung school na kalaban. Tapos isa po ako sa mga napasok po na most outstanding. Sabi nga ni Pastor Bert, mabuti ko po salamat tayo sa Amen. Nagpapasalamat po sa Panginoon. In God's grace po, meron naman akong multi-project na gagawin, medyo busy. Pagpalain po, kailan po. Maraming salamat sa Panginoon kasi nakita ko lang sa dumating na po yung ating Bible class. Kasi nung Sunday, nasa Martina ko, sabi ng kapatid ko, dumating na yung request natin. Kaya pinunod na sa akin. Kaya siguro yung mga nasa natin, sa evangelism, tingnan na lang ninyo at aralin muna. Pero sa bawat isa sa atin, lahat po tayo ng mga nagpapos sa evangelista, walang hindi po dapat mag-impilay. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon. Sasabihin mo lang kung nagkakausap mo, anong mabuting bagay ang ginawa sa akin ng Diyos, na pinabuhari ko sa iyo. Sa kanyang si Jerome. Yun lang po sasabihin natin. Yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo, sabihin mo. Pag sinabi mo yun, ginagana mo sila ng Panginoon. Kaya ako rin ng Panginoon. Sa Sunday po, maraming ako ito. Kasi nasa Laguna po kami meron ng baptism na magaling gaganapin ang worship service. Kasi lahat ng membro ng church ay nag-aisa na ganapin sila lahat sa isang resort doon. Kaya sa Sunday, mayroon kami mga kaya Ako lang ito, super importante. Ito po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi at lang sa araw ka, sumigirit na. Sa Diyos, may malandaan sa buhay. Ngunit yan na ginagabayan ng mga tayo sa mga kaitaran. Diyos, salamat sa Panginoon kasi meron kaming reunion. Buhay na reunion kami sa pag-iingat, pag-luban, dalawang muna sa pagbiyahe ng bus. Dahil ang Panginoon sa kanyang sinabukihan, mga bagay na pinagpulog ng salamat. Puri po ang ating Diyos sa mga buhay ng aming mga kapatiran. Ngayon naman po, pinagawa ko po si Pastor Carlos para po sa aming pastoral review. Kaya na Panginoon, kayo parangin. Pagkakaan ang Diyos, ganit ang mga sa Diyos man, at ikaw ang Diyos ngayon. Diyos, makakalalang kayo naman. Panginoon, maraming salamat, Lord. Sa mga kalulord ng dito, Lord. Kasama ng Iglesia at aling ko, Lord, na isama, Lord, ang aming nilihin
ang aming piliin ay ikaw Lord ay aming purihin, sambahin sa Espiritu Santo. Pagkakapit nakikita Lord, ikaw ay aming dalawang nakasama ka namin sa oras na ito. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga nakalipas na araw, patuloy na kami kinagawayan. Patuloy mo kayo pinag-proteksyonan at patuloy mo Lord i-provide ang aming maraming para mailangan. Dakilang Diyos, sa bawang buhay na nandito, ikaw lang ang Lord ang nakakatid kung ano ang kanilang mga inaharap sa kasalukuyan. Alam ko, Panginoon, na may mga kapatid ang nandito. May problema sa financial, may problema sa kalusugan, may problema sa pamilya. Kahit naman, Lord, na problema ito, Lord, na mahal mo, Panginoon, ang lahat, Lord, na nabibigatan ay sarapit namin sa iyo at bibigyan mo ito kay Dakilang Diyos, maraming salamat. At ikaw ay Diyos na patuloy na nakikinig sa lahat ng mga pagpapakalat. Dahil ito na ipangako mo sa amin, pangako mo sa bawat isa, na hindi mo iiwanan, hindi mo pagbabayaan, lalo na sa punto na kailangan na kailangan. Dakilang Diyos, maraming salamat. At meron tayo ng Diyos. Diyos na katulad mo. Wala kang kamantay at wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-ibig, pag-ibig na hindi kaya ibigay ng mundong ito. Dahil sa iyo ang magkagaling. Ang kapalipan, kakalakan, dahil sa iyo ang magkagaling, ay hindi kaya ibigay ng mundong ito. Ang lahat ng mga bagay nito, Panginoon, ay hindi kaya bayaran ang anumang salapig sa mundong ito. Kahit tayo pag-ipon ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, ay hindi kaya bayaran ang pag-ibig na ibigay sa akin. Dahil ibinigay ng iyong buhay upang magkaroon namin ng kaligtasan. Sa araw na ito, ay nagpuloy namin pinatahasa ang kaligtasan na ito. At dalangin namin Panginoon. Samahan mo kami hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay. At ang Diyos, tunay at mabuti mo. Dahil sa lahat ng nalaman ng aming buhay sa mundo ito, ito ang pinagigyan. Sa oras na magkikita, ikaw ay naglalagita namin. Pagkakalitin namin nagkikita, ngunit nararamdaman namin. Kaya dakilang Diyos, kung ano ang Panginoon, ang mga malapit sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na nagtitighan lang ito sa mga paglayo sa iyo. Dakilang Diyos, dalangin mo ng mga isipo yung mga binig na ito, na siya ang kanilang, na nagkakaroon kami ang kwang, lapit namin sa iyo. Kung ngayon mo, Lord, ang mga kasalanan namin, ang nakakita sa aming mga puso, at sa aming isipan. Kaya sa kanilang Diyos, maraming salamat sa mga biyayang Diyos sa buhay natin. Sa umaga ng Panginoon, ay dinalangin din namin si Lord God ang aming mga anak. Dahil patuloy Lord sila ng mga sa kanilang mga sila Panginoon nagsisikap at magpigil sa iyo. I-bless mo Lord ang aming mga buhay. Malaki mo sila Lord na may pag-ibig sa kanilang magulang, may pag-ibig sa Diyos. At ito, Panginoon, ay kalalakihan nila na sila ay matulong magmahal sa bawat isa. Kaya nila Diyos, pinatapatan sila at palakin sila ng maayos, alisin sa mga sagama sa mundong ito, at hindi sila magkakasakit sa mga magitan, Lord, na kinibiyaya. Kaya nila Diyos, maraming salamat. Sa buhay ng mga bata na ito, ito ay mga future, Panginoon, na makiligod sa iyo sa araw. At sila mga Panginoon, gagamitin mo, Lord, sa ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo. Maraming sa mga Panginoon na sa kurang edad ng mga bata ito, ay meron silang limitation, meron silang pagkanasa na makapaglingkod sa iyo. Ang ilang Diyos, dalangin po namin Panginoon na ang bansang Pilipinas, Lord, ay bless mo. Lalo na sa darating, Lord, na
eleksyon, eleksyon sa Mayo, na mamimili ulit kami, Panginoon, ng mga tao na nadala ito sa mga congressman, senador, mayor, at alam, Panginoon, mga kandidato, mga activists, na pumili kami, Lord, at sa aming puso, na ang mga tao namin bumuto, Lord, ay litakot sa Diyos. Bigyan mo kami ng Muslim knowledge na magpapamili, Lord, dahil ang mga tao ito ay magkakaroon sila ng malaking bahagi sa aming buhay. Dahil kung makakapili kami, Lord, ng mga tao na ito na kurap at walang takot sa iyo, ay maaaring ang aming nagpili ay lalo papahirap ang Panginoon ang bansa ito. Kaya dalangin kami, Panginoon, sa lahat ng puputo, gamitin ang puso, gamitin ang wisdom, at higit sa lahat, Lord, dalangin sila sa iyo, at gawin ang basbas, kung siguro na naman, Lord, ang kanilang pipiliin. Dahil napakaraming mga kandidato sa panahon ngayon, ang purong pamato, mga Lord, pag nakaupo sila, ang kanilang mga pato, ay kanilang nakakalimutan. Napakagulo tayo, Panginoon, ng bansa namin, at hindi lang ang bansa namin, pati ang buong mundo ay wala ng pagkayapaan. Panginoon, kahit na lang Lord, sa bansa namin ng Pinas, ay maranasan namin ang kasagaran ng buhay. Kaya Lord, ang sunod na eleksyon, bawa, nagdalaan namin na upo ng mga kandidato ng ating eleksyon ay tulad ng mga pinili mo. Katulad din ang maring kapit na pinili mo. Katulad ng policies na pinili mo. Nagkapit ng Diyos, salamat sa mga Muslim College, sa amin. Nagkapit ng Diyos, salamat namin na sa mga signing wonder, Lord, na lupa sa mga nangyayari ngayon, nagkapit na malagi ng mga pagkabalik. Pinagdalang ko, ngayon, bukas, susunod ng mga araw, ngunit ang dalangin naman ng Panginoon na kayo po kapatid, Lord. Sabi Panginoon, ay tuloy mo. Sabi Panginoon, ilalim ko sa iyo, doon sa iyong bahay, sa iyong tahanan, Panginoon, na naman sa langit. Kaya nasama-sama niyo, Lord, ang iyong pagkabalik, upang makita namin ang mabaan, at ang Panginoon, sa iyong pagdating, huwag namin sa Panginoon, kapag sa buhay. Wala na namin iyak, wala na namin iyak, wala na namin papawisan, dahil ikaw ay kasama namin. Panginoon, ang mundong ito ay napagtagumpayan mo ka. Kaya lahat ng mga kalakit sa mundong ito, lahat ng mga patulong sa mundong ito ay kaya namin dahil ikaw ay kasama namin. Ang Diyos, Diyos mo Lord ng lahat ang mga sa bansa ito. Sa kasalukuyan ng puno, pag-alisin mo Lord, Lord, ang lahat ng bagay na naging sa tawag sa pagpunta ng aming bansa. Pag-alisin sa Lord, ang kapayapaan sa puso. Alam mo, Lord, na ipapangalasan ng kapayapaan kung tingin kami sa aming kapaligiran. Ngunit Lord, pag-alisin sa puso, ito ay magkakamasaan namin. Diyos, salamat sa iyo, God. Salamat sa langit sa mga Diyos. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng teksto. At buksan po natin ang ating Biblia sa Efeso, chapter 4, verse 20 hanggang 24. Ephesians chapter 4, verse 20 and to 24. Ito po ang sinasabi. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan ng kay Kristo, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang kita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat na makita sa inyo ang bagong pagkatao na ninighang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Puli po ang kanyang mga salita, maaari na po tayo makabuko. At handa po natin ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos. Kaya hatid po sa atin ang ating pagiging Pastor John Peñaranda. Palakpakan po natin ang pagkakas sa buhay ng ating pastor. Purihin ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga na pinagpalang sa Diyos.
purihin ang Diyos kasi napakagaganda ng ating awit. Tunay na pamagitan ng awit pa lang, tayo po ay pinagpalanan ng Panginoon. Gusto naman po ang buhay po natin ng mga linggo. Ibang masaya. Hindi yung pag-pray. Pray ng Diyos. Lagi tayong konektado sa ating Panginoon. Kasi yan ang nais mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Purihin ang Panginoon dahil muli na naman tayo iganap sa kakao na mga tayo sa puntito ito. Ano pa ba? Dati pa rin, may kaba, pero sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo ng tulong upang pahinag ang mabuti ang salita ng Panginoon. Napasalamat ako sa Panginoon kasi ang totoo niya Linggo, Lunes, Martes, wala pong revelation sa akin na kung ano ba ang dapat nating pag-aralan ng araw na ito. But sa daily na ginagawa ko sa bahay ay nag-reveal sa akin na pumasok sa isipan ko itong mga verses na ito sa Ephesians chapter 4 at biglang kong iniwan yung aking ginagawa at tingnan ko doon sa Bible kung ano ang mga sinasaad. At sa biyaya ng Panginoon ay naramdaman ko na ito yung kanyang kalooban na mapapakinggan natin sa umaga ito. Alam niyo po ba na ang ating paksa ay about spiritual growth kung saan sa mga nakaraang linggo ay busog tayo sa mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga minamahal na tagapagsalita sa Pastor Rita, Pastor Ron, ay makita natin at ating kong naranasan naman ang presensya ng Panginoon ating pinag-aralan ng mga nakaraang linggo. At doon po sa talatang ito, ating tutunghayan, ay dalawang bagay na po ang ating bibigyan ng pansin upang ating maganap ang sinasabi ng Panginoon sa mga tao. Dito po, pag pinag-uusapan natin ang paglagong spiritual, maaaring tanongin natin sa ating sarili, saan ba aspeto ng buhay ko ako dapat nalalago? At purihin ang Diyos na makaganda ng complete prayer na pinano. Detail, talagang pinisa-isa doon. At natutuwa ako kasi isa doon sa mga prayer na yun ay aking naranasan at naman ko sa buhay ko. At ang paglagong ito, lagi natin sa isip, yung ating paglagong spiritual sa buhay natin. Na ano yun? Noong makikilala natin ng lubusan ng ating Panginoon. Doon po tayo lumago. At kung paano tayo nalago sa pagkakilala sa ating Panginoon, ang katugunan po niyan ay magigita lamang natin sa banal na kasulatan. Ang pagkukuha ko kumalaot sa ating pinag-aaral, masahin ko lang po yung pinakasusunod talata doon po sa Ephesians chapter 4, verses 20 hanggang 24. Babasa po ako doon sa translation na binabasa mo kasama ni Pastor Ariel, doon pong Legal Translation sa Tagalog. Ang sabi dito, verse 20, ay ganito.
Ngunit hindi ganyan ay natutunan ninyo tungkol kay Kristo. 21, hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus at bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan na sa Kanya? 22, kaya talikuran na ninyo, talikuran na ninyo ang dati ninyong pamumuhay dahil gawa ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkatao ito, ang siya, napapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na tumataya sa inyo. 23, patuloy din nila ang inyong pag-iisip at pag-uugali. 24, pakita ninyong ba, binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Purihin ang Diyos ay naman. At tayo po ay pinangalan sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dahil napakabuti ng Diyos. Kaya kami sa mga ito ay tutulong sa inyo. Hindi kami ng Diyos ang buhay ng babae. Marunungan ang kanyang buhay ng Diyos ang salita mo na kanyang magulang, mabuti at magmamagitan. Panginoon, sa aking buhay, kung meron mo po ako munang pagkukulang sa aking isipan, sa pagkakalawa, ang mga bagay, wala ba sa kanyang kalooban, bigyan po ako sa iyo ng katawan ng paglilinis. Sa gayon, magiging karapat-dapat po ako na magdayan ng mga status ng ito. Wala po akong kakayanan ng kaalaman sa mga ganyan ito. Kaya, akin po, inilagatag sa inyo ang buhay ko. Magamitin mo po ako, Diyos, na instrumento niya. So, kung magpapahayag sa aming kailangan ang ulang po ako, wala naging process ko sa mga kanila, upang sa gano'n, Panginoon, ang iyong katotohanan lang ang mga hilang sa mga naasahan ko, Panginoon, na kung po'y sasamahan ko sa pagmamahal ng Dalai sa Espiritu Santo, kung umusap ka po sa amin, sa nahiwalang kumakain sa gano'n, gano'n namin, ang mga kasalitan, yung pinihahayag sa amin. O Diyos, purihin ka. Sa pangalan na lang ng Panginoon sa Diyos. Amen. Mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa paglagong spiritual growth. Nakuha ko po ang paglalagay nito sa Bible Dictionary ng Pilipinas. Sabi po roon, spiritual growth ay to spring up and develop to maturity. May kanya po. At sa Tagalog, paglagong is spiritual. At ito po ay pinabagatan ko mga po saan kasulat po dyan yung mga grow in a new life created in the likeness of God. Or sabi. Ang makikita po namin dyan na napakahalaga po sa isang tao, isang Christian na yung lumanago sa kanyang bagong buhay na kaloob ng Diyos. Nang tanggapin po natin ang Panginoong Jesus kasi tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay, ay naganap po sa atin ang pagbabagong spiritual. Sabi nga po, the Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is new creation, the old has gone and the new has come. Malinaw na ang pagbabagong ito na ating buhay ay hindi sa sarili natin kapamaraanan, kundi ito yung kalooban ng Diyos sa atin upang tayo ay mabago mula doon sa natin katao. Ang alam naman natin na ang sulat na ito niya po sa Paul sa Church of Ephesus ay may ilang bagay na gusto ko parating sa mga taga-Efeso at ngayon natin sa atin sa panahon ito. Makikita po natin dyan, kanyang mga pananalitang ginagamit, ito na nga po, may mga
tinatawag natin paghihikaya. Yung urging na sinasabi, I urge you sa akin ng Lord. At kung ating makapagsintay, ang pagsulat na ito siya ay naka-house arrest. Ako. Kaya ng mga pagsulat niya, na siya po ay talagang nasa loob ng tulungan at kahit na nasa loob ng tulungan siya noon, ay nagagawa pa rin yung makapagsulat para sa mga kapatiran ang nasa iglesia na kanyang itinatag ng kanyang kapanahonan. So dito, makikita natin na sa mga talata na nabanggit sa ating teksto ay mapapansin natin na may paghihikayat sa Apostol Paul kung paano tayo lalago at mababago ating dating buhay tungkol sa bagong buhay sa ating Panginoon. At sa'yo pakita na. Ang ating pong pamagagkan ay nandoon, growing a new life, creating the life is God. Until natin ay to grow and a new life, pakita na para mabasa na. Kaysa po kayo, to grow in a new life, creating the life. Pero kung tayo dalawang na ating pong tutunayan, yung una ay yung control of our own self in its practices. Yung kanyang ating pong pag-aaralan dito ay pagpuputol sa kung paano natin itatakbo ito, iiwan ang ating pagkatao at ang mga gawain ito. Alam niyo po ba na ang dati nating buhay na kung saan napatay sa Panginoon ay tunay nga po hindi kanulugod sa ating Panginoon. Kung kaya tinuturo ang salita ng Panginoon sa atin sa mga ito, yung dati yan ay dapat natin alisin na. Ang sabi nga niya po doon sa verse 22, ang panggit niya roon ay ganito. Ang sabi roon, sa sali ng ilog, kaya talikuran ninyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ninyo na ang dati ninyo kaya talikuran ninyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkatao ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sama-sama mangaling dumataya sa inyo. Hanggang sabihin, ito ay kaya tayo pinahubay sa atin ang dati nating pagkatao sapagkat ito yung corrupted na tayo doon sa mga naging kasalanan natin. No? Kasi dito, ang gusto ng Panginoon sa ating buhay na bago ay meron tayo dapat na maiwasan para hindi natin magawa muli ang mga bagay na pinapalayuan sa ating ng Panginoon. At dahil doon sa paglayo natin yan, inakalaman natin ang ilang bagay na dapat natin alisin sa dati natin pagkatao. Ang sabi nga na doon, iwanan ninyo na ang dating pamumuhay, ubarin ninyo ang dating pagkatao na napapahamak tayo sa masamang pagnanasan. Paano ba natin gagawin yun? Yung dapat natin humarin sa ating pagkatao doon sa mga sumusunod natin titingnan ay yung una, yung ating pagsisinungaling. Lying or falsehood. Bakit ba sinasabi ni Apostol Paul na hindi dapat ang isang tao na binago na ng Panginoon, binago ng Diyos, kaya mag-ugali? Bakit huwag na tayo magsisinungaling sapagkat yan ay nakasisira na ating buhay? Sabi rin sa verse 35 at 25 yan, anak. Sabi rin, kaya huwag na tayong magsinungaling. Ang bawat isa magsabi ng katotohanan
sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Dahil kabilang tayo lahat sa isang katawan. At maaari natin sabihin na ang pagsisinungaling sa bawat isa ay mayroong naglalagot sa tali o talikala ng pagkakaisa. Bakit po natin nasasabi na ang pagsisinungaling sa isa't isa ay naglalagot o kumapatid sa talikala ng pagkakaisa? Sa anong paraan ito? Sa paraan ng paglikha ng hidwaan sa isa't isa. Bakit may hidwaan? Kasi ito yung kawalan na ng tiwala doon sa isa. Kasi pinagsinungalingan siya doon sa at ito yung isang pinagsinungalingan. Naglikha sa kanya ito na gamit o kaya sama na loob, kaya minsan nagiging daan upang yung magandang samahan, magandang pumuklod ng magandang pagkakaisa ay napapatid tayo sa paggawa ng sabi niya, yung Apostol Pablo, huwag natin ang gagawin. Tayo ay bagong tao lang, bagong kinala kay Kristo, dapat tayo ay lumalago sa pamagitan ng turong at aral ng ating Panginoon. Kung ating mabalikan, yung mga verses doon sa 20 hanggang sa 24. Kasi mahalaga ang paglago sa ating buhay spiritual sa pamagitan ng nakikita ng Panginoon sa atin. Na hindi na natin ginagawa ang mga bagay na ayaw niya. Sapagkat may binagay dito doon sa ang pagsasabi, doon sa Proverbs chapter 12, verse 17. Sa pagsabi ng tapat, lumilinaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Kaya pala binabawal o pinapaiwasan sa atin ng Apostle Paul ang magkaroon ng kasinungalingan sa ating buhay, sa ating pananalita. Maging tapat tayo, pagkat Diyos natin ay tapat, maging tapat tayo sa isa't isa. Ito po ay mamungkahin para tayo mamuhay, na malago, umuunlad, sa lahat ng aspeto ng buhay natin bilang mga bagong tao ng Kristo. Ito po. Ang pangalawa, sabi dito, pag-iwasan natin ang pagsisinungaling, kinakailangan tayo ay marunong din yun. Yung ating galit, improper use of anger, hindi na dapat yan. Na tayo nagagalit, o bigla tayo nagagalit, kasi may sinabi si Apostle Paul, Ephesians chapter 4, verse 26. Parang sinasabi roon. Na, sabi roon, kung nagagalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasana. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ibig lang sabihin, maaaring magalit, pero huwag magkasala. Ang nagiging problema, paano pa magalit na hindi nagkakasala? Pinaliwanag na dyan na kinakailangan natin na bago lumubog ang araw, pauwi ng ating galit na sa ganoon hindi lumala ang galit at hindi magkaroon ng pagkakataon at kaaway. Walang ipaputi ang diablo na tayo ay itulak tayo sa lalo pang masinihing pagkagaling. Gamitin natin ang ating spiritual na kagamitan upang tayo ay layuan ng nagudlok sa ating nanggaling. Kung sa ganoon, manatili ang nahon ng payapaan sa ating kalooban. Alam po. Kasi napakahalaga na sa galing natin, meron tayong tinatawag na pag-control. Kaya meron tayong fruit of the Spirit. The very last fruit of the Spirit is yung self-control. Napipigilin natin ito sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kapag sa sarili natin, wala tayong kakayanan, nakontrolin ang anumang bagay na nararamdaman natin sa sarili natin sapagkat Diyos lamang ang may kakayanan nakontrolin ang ating nararamdaman. Yan. Maraming ang mahal po sa Panginoon. Ito ay isang pagpapalaala sa ating o suggestion na kung saan dapat nating tanggapin ating ipamuhay na sa ganoon
nakikita na ang paglago natin spiritually ay pinoproseso ng Diyos tungkol sa kawan sa inyo. Ito ang ating pinapag-aralan doon. Kadalasan, ako hindi ako lalayo sa sarili ko, ako ay nagagalit. Pero, sa pagkagalit ko, lagi kong iniisip at sinasabi ko, Lord, nagagalit ako. Kasi, pag ako'y nagagalit, nananahindig lang ako. Pero once na hindi ko makontrol yung galit ko, may lumalabas na hindi mainam sa aking mga bibig. Kaya kahapon, may naglalaro ng bola sa may akin. Tumama sa bubong, pumunta doon sa likod bahay. Tapos, nag-aaral kami dalawa mag-asawa. Tawag yung mga bata. Siya na ba pumunta? Pakikuha ko yung bola sa likod ng bahay. Likod ng bahay namin. Binibigay naman niya, sabi mo sa kanya, bago may bigay, pasabihan mo, o sila mo laro, yan kasi, alam mo naman, sabi naman kasi mga laro yan. Hindi ako, kumay ko. Gusto ko mag-create ng kaaway, kung magalit ako. Gusto ko labasin yung mga bata. Kasi na-explore ko kami, nakaano kami. So, buti na lamang ko ang Panginoon talaga, marunong, control sa buhay natin. Kung gusto natin ipa-control. Kasi, doon pa lang sa sinabi ng misis ko, kasi sila magagano. Siyempre, parang kapit pa siya doon sa nai-store ko. Hindi ko na yung pinili ng misis ko. Tuloy-tuloy kami sa pag-aaral natin. Diba nito, ang pagkagalit po natin, mga mayroon sa Panginoon, hindi po na binabawal. Pero yung magkasalan tayo paggalit. Kasi yan yung mga bagay na ayaw ng Diyos na manatili sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon sa atin, bilang bagong tao na sa Kanya, yung laging nabubuo o laging nararamdaman yung pag-ibig natin sa isa't isa bilang isang katawan ng Panginoon. Kasi tayo yung hinirang ng Diyos para magpakita o magparamdam o magpadama na kung ano yung nararamdaman ng Diyos sa atin. At kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon, gano'n din tayo dapat ay mamahal sa atin ako. Hindi lamang sa umagot ng mga bagay, kung hindi natin ulit, kahit sa salita, sa kilos ng mga natin, dapat nararamdaman na ating mga kapatid na mahal natin sila dahil sa Panginoon. Kaya isang bagay, na dapat natin yung improper use of our leader. Alisin po natin maling paggamit ng ganyan. Magaling tayo na hindi tayo nakasarap. Huwag hayaan pumasok o tayo mapasok ng away ng ng Diablo. Bago lumubog ang araw, erase na ang magaling sa ating buhay. Kung sa gano'n, ang Espiritu Santo ang siyang mamayari sa buhay natin at magawa natin yung tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. So hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang ng Diyos. Nabubuhay na tayo para sa Diyos, hindi para sa sarili natin. Yan ang pinagin niya po sa Pablo. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kung kaya patuloy tayo mamuhay ayon sa turo at aral ng ating Panginoon. Pangatlo. Kung tayo po ay di marunong makontrol sa galit natin, improper use of anger natin, ito po ay wala tayong pinatatamaan dito sa mga yung tinatawag natin yung pagkakaroon ng hindi mabuting gawa, stealing. Yung pagnanakaw, instead of being stealing, instead of being faithful, dapat ang alam natin, pag binabanggit yung salitang pag-uuli kung pagnanakaw ay more on mga bagay na valuable sa akin, mahalaga. Ngunit, mga minamahal sa Panginoon, masakit na kawan ng bagay ng pag-ibig. Nakakuha, hindi mo may-ari na nakaw ng pag-ibig. Nakawan ka ng yung mabagay ni mahalaga, masama loob mo. Pero dito,
Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ano ba ang ating pong nauumit? Nagugulong tayo dito. Yung nakukuha natin ang time natin para sa Panginoon. Nananakal natin dito. Yung oras natin sa Panginoon. Sa anong paraan? Yung itinakda ng Diyos yung oras ng ating mga gawain. Doon tayo sa almost tapos na yung gawain. Ito ay kung pwede natin consider na ating nakukuha ang oras ng Panginoon. Kung ano yung itinakda ng Diyos sa gawain na dapat natin gampanan sa loob ng iglesia, naroon tayo. Para saan yun? Para sa mabubuting bagay na pinagugusto ng Diyos sa atin, sapagkat tayo yung nagpapakita ng tama ang loob ng pamumuhay sa panahon na tayo ay nagpapabuwas mo, nagpapatuloy at hinahabol natin ang ating dinanasa na maging katulad niya sa pamumuhay. Mahirap gawin ito. Pero ang Diyos, ang may kakayanan na gawin ito sa buhay natin. As long as tayo ay nagpapasako sa kapangyarihan ng Panginoon, may iwasan natin yung ating namagan ng Diyos sa kanyang oras na itinagtapara sa ating katawan. Magsusumama ako sa inyo, huwag po kayong nasasaktan. Kinakailangan lang po natin itong pag-aralan, gawin ito para sa ating paghinatuo. Huwag po tayo magiging sensitibo sa mga bagay kung saan magkakaroon tayo ng tanong dahil sa mga nababanggit kung natutunan natin sa salita ng Panginoon. Sinabi ito yan ni Apostle Paul sapagkat mayroong gumagawa niyan. Kung ating mababasa ito sa Ephesians chapter 4, verse 28. Ang wika dito, may suggestion din sa Apostle Paul sa 28. Ang magnanakaw ay magnanakaw. Dahil ay hanap buhay siya, nang marangal para makatulong siya sa mga nangangailangan. Ano po ba ang nais niya rito sa tingin? Kapag siya gagawa ng mga bagay ng marangal, mayroon siyang kakayanan o magkakaroon siya ng kakayanan na gawin din ang ginagawa ng mga hindi gumagawa ng kanyang ginagawa. Kailangan natin mag-quit sa mga bagay o sa nagaling mapag-involve sa oras o sa mga bagay ng iba o tinatawag natin pag-aling na iba. So, dito, makikita natin na tayo lamang ay tinuturuan ng Diyos upang tayo ay lumago at mabago ang buhay natin tungo noon sa kabanalan ng ating Panginoon. Ano po? Nakausap ko yung anak ko mga po, pinag-ibig yung topic natin. Sabi niya, Papa, medyo offensive yung iyong message. Kaya lang, i-deliver mo ito ng may pagmamahal kasi alam ko na masakit ito sa mga kanya sa Biblia kasi sa Biblia. Ako sa pagdiban niya ate. So sabi ko, anak, wala akong intention na magsakit ng damdamin. Kundi ito lang ang iyong revelation sa akin na dapat na ating o namin na maunawaan sapagkat ito yung gusto ng Diyos malalaman ng bawat isa. Sabi na, okay. Malalaman ko sa ito madali. Okay, may nasabi sa akin. Sabi ko, kaya, kumaka rin. Okay mo rin ako. Sige. So, yun yung mga bagay na pinakaiwasan sa ating Panginoon. No? Isa pa, ang na tayo, Israel. Yung avoid awesome thought or negative decision. Ito yung tingnan. Sabi rin, huwag kayong gumamit ng masasama ng pananalita. Sikapin lagi na pangusap ninyo yung mga kabuti at ang mo sa pagkakataon upang pagnabangan ng makarili. At tawag dito sa inyo mga words of encouragement or productive words or progressive word. Sabi nito ka.
Ang sabi ron, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sigarin na pangusap ninyo ay makakabuti at angkong sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Marami na mahal ko sa Panginoon. Napakasarap ang pakiramdam ng kapag nagbukas tayo ng bibig o nanalita tayo at nangungusap tayo sa isang grupo. After nang masabi mo yan, tatapitin ka sa kaligang, Brad, ang sarap naman ang binanggit mong pananalita. Na-bless ako doon sa sinabi mo. Kinakailangan ganun ang mga pag-uusap na dapat natin batigin. Para ang sabi nga ay, yung makabubuti ako sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Kasi, noong araw, nung nagtatrabaho ako, pag mayroong kasing lumalapit sa akin na nakikipagkwentuhan at alam naman ninyo ang kwento ng ibang kwento na walang gano'n. Pero sabi ko, ito na lang ang inyong gawin, hindi nyo isipin. Kapag nakarinig kayo ng gano'n ng pag-usap sa ating sa mga kapagawa, hayaan mo na lang sila. Malaya naman tayo, malaki, malaya naman tayo gumawa ng ganito. May kalaya tayo, pero huwag mo lang silang sakyan. Kung doon sila masaya, huwag na sumakay doon. Masaya sila sa mali, hayaan sila. Pero makita ka ng tama at yun ang gusto ng Diyos na gawin natin. Kaya sabi niya, Magdali, maayos ka kausap. Sabi mo, kausap ko eh, maayos ka kausap. Kaya nakadepende yan, makikipag-usap mo ay ang pananalita ay diplomas ka, huwag pa lang sa loob mo nito. Kundi gamitin mo ang tinatawag natin kapagpapaan at tinatawag na magandang pagtanggap sa sinasabi niya. Kasi yun yung pinakamagandang at mainam na masasabi natin at mararamdaman ng ating na tayo na ay nagawin sa bagong tao na kung saan gusto natin makatulad ng ating Panginoon kasi natin yung wala tayo sa buhay na kung saan tayo ay nagiging instrumento ng mga nagsasalita sa atin at tinatawag na wala namang mga katulong pangusap na tayo po ay tinatawag na may influential. Iwas po tayo doon. Hanip tayo po yung mamayani ng mga salita natin ay makapagbibigay encourage din sa mga nakakapagod. Ang magpanahon, asan mo naglang magkaroon sila ng tinatawag encourage din sa ating mga sinasabi. Yun po yung dapat maiwasan natin. May isa pa anak, hindi. Ito, ako meron na kami. Meron na kami. Pero hindi ko na yan ginagawa. Masabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 31. Ano ba yung mga? Yan. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galing pag na kayong mahubunyaw, manlalait at manlalait na galing ng kapwa. Ito po yun, minsan, gusto kong bumalik dyan, yung bubunyawan ko yung mga bata. Kasi ato matigas ang yun. Asan si Kanoel? Yung bagong game na ginawa ni Kanoel, nung dumating kami kung isang araw, may maakit na tanggal. Kasi may po yung mga doon. So, ibig sabihin, talagang bigas sa mga bata, ang pag-ibig video, pag-ibig sa naman. Yung, nandun yung nature nila na dati. Hindi pa nila naiintindihan. Na talagang makasalanan ng tao. May pa-practice sa edad na rin. Kahit anong gawin mo, yun ang yun pa rin nagagaling na ng mga ay di pa luwanan mo sa kanila. Kaya minsan yung pagkabulyaw, ang pagkabulyaw ko, at yung magagalit ako, sisikaw kong huwag ko na i-practice. Kasi ayaw ko na bumalik ko sa lahat. So pagkat yun yung gusto ng Diyos sa gawin ko.
Yun din ang gusto na ng bawat isa sa atin. Pag sinabi alisin ninyo ang lahat, ibig sabihin walang titira. Ang lahat ng yan, kapag nasa akin, asahan mo, asahan natin. Wala naman tayong pasapasan, pero hindi natin, pasanatin ang mundo. Mabigat dalhin yan sa buhay. Yung mamuhay ka na, lagi ka na lang galit. Yung mamuhay ka na lang, punyaw ka na muna. Masaya ka yan sa kapitbahay mo at sa bandera. Kaya masasabi natin, alisin na natin ang mga bagay yan. Mabuhay tayo sa bago para sa ganoon. Tayo ay hindi kaganapan sa paglulungkot sa mundo. Alam niyo, kaya ang expectation natin sa mga pagkakas. Tayo ay iba't iba. Iba't iba ang pangungusap, iba't iba ang salita, iba't natin. Pero, sa isang katawan ng Panginoon, dapat isahin tayo. Na kung saan, mahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahal na yan, unlimited. Parang kanino. Sa lahat ng kanyang pagiging, sa lahat ng mga anak, mahal niya tayo, dapat na i-exercise ng bawat isa ang pagmamahal ng Diyos para sa mga. Kasi ito yung magsisilbi at palatandaan na tayo na ay umuunlad doon sa gusto ng Diyos na lumabong spiritual tayo. Kasi ako sa mga spiritual, hindi namin kita. Pero, pag ito ay ating isang pamumuhay, ay makikita at mararamdaman ng Diyos sa atin na tayo nga ay unti-unti na gusto natin na makatulad siya sa katamang ka. Hindi po yun. Kaya mga kapatid, ang hirap kung isip na. Ang sabi nga ako, iba na si Shmira ko, ang hirap na mawala sa religion, ang daming bawal. Ang daming hindi ng mga gano'n. Aba, iyon ang gusto ng Diyos. Dapat kung isakripisyo ang hindi dapat o yung hindi gusto ng Diyos, isakripisyo natin, alisin natin yan. Kasi, ang layo natin ay mamuhay tungo sa kawasan natin. Napahal ko sa Panginoon, hindi ako nagsisiyang mo. I just want to share the truth na tinatalaman natin kung mamuhay tayo sa bagong tao pa. Kasi hindi sinabi ko sa English, get rid of all hard things, anger, rage, stop all fightings in lying. Put away every form of hatred. Ang sama ng loob, dahil nakakitukan niya, mabigat sa atin, kasakasaan mo ang mundo pag meron. Kaya, kung maaari naman ang bawat sa atin, put on the fruit of the Spirit, live in the fruit of the Spirit, nang sa gano'n yung buhay natin, maging pagmahal, masaya, pagpalapa, so, walang problema. Kaya, ang hindi niya, sabi nga, pag naman niya, sabi ng tatay ko, dahil kakasama-sama na siya, ang tawag ng tatay ko, it means to be realized. Dahil kasi hindi na namin. It means to be realized. So, ibig kang sabihin, hindi mapapatid ang dating na umuglod ng pagkakaisa, pagkakapangiran ko, wala na ang mga bagay na ayaw mo sa mundo. Amen? Isa pa. Alam mo ba, Vincent?
Tapos na. Pakinig din po natin. Yung mga bagay niya, yung magawa niya, dapat sa atin. Although ito ay nasusulat sa Bible at naibarami ko sa inyo. At hindi ko po ito kalawakan at kaya ko lang po nilagay na pilitin sa akin. Pero ito po yung ginaya sa akin. At pinipigay ko sa inyo sa ganyan pamamaraan na po. Ganyan yung kalungan. Alam ang binigay sa akin. Okay. Yan na po. Pangalawang punto na po tayo. Butol tayo sa creative na life is yung katiman. Ano po yung una? Ang sabi ko sa verse 24, kung nabasahin natin, ang sabi ito, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubalin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahangag kahit sa masamang panig na nasa. Pag sinabi yung gano'n, dito, kinakailangan natin yung unang na paano tayo kikilos na galaw sa bago natin pagkatao. Pamili ka, pamili. Ang una ron, walk in the light of God. Ika tayo naman. Ephesians 5 verse 8. Iyong po ito. Sabi ko sa verse 8 na yan, sabi, dati kayo nasa katiliman, ngunit kayo nasa kaliwanagan na. Sapagkat tayo nasa Panginoon, mamuhay kayo, ngayon lang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Paano ba mag-walk in the light of God? Ang pagdagat sa liwanag ng Panginoon. Ano yung sinasabi sa Psalms 119 verse 100 ay salita ng laot. So, ibig sabihin, kapag lumalapit tayo sa liwanag ng Panginoon, tayo yung nakikita ng mandang people. Nakikita na yung kaibahan natin. Na tayo ay nasa Panginoon, wala na tayo sa dami natin pag-ugal. Na tayo ay gumagawa na ng mabuti, nakatutulong na tayo, nagagawa tayo kung mapapasaya tayo, may tayo ng iba. Kung baga, kapag nakita ka pala, bless kayo tao. Kasi sa kalaw mo pa lang, may galing na sila. Kung mag-asing isang lalaki, nagbabantang ka ng dilawan, kaya magandang dilawan. Meron ka lang kagalakan, meron ka ng kapayapaan sa buhay, hindi ka na nabubulot, hindi ka na nagdadala ng mga bagay ng mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay. At makikita na natin, ipapractice natin din yung fruit of the Spirit, Galatians chapter 5, verse 24. Walking in the light of God. Sabi ko, ang taong naliwanagan na ay dapat lumago sa kanyang bagong buhay. Pagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Sa kanyang pagsunod dapat siya ay may katapatan o tinatawag ng totoo sa kanyang pananalita. Ayon sa verse 15 at chapter 4. Nasa doon, nasa pangalan po tayo, dapat tayo ay nagiging totoo sa ating pananalita. Truthful in words, Ephesians 4 verse 15. Ano sa doon?
Ephesians 4:15. Okay. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pamimig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Brothers and sisters in the Lord, let's check out that verse kung ano ang inyong nakikita personally sa mga pangungusap na pinagbigan mo sa Lord. Instead, we will speak the truth in love. We will grow up into Christ in every way. He is the head. Ano po yung inyong nakikita sa personal ninyong buhay, sa personal ninyong pananaw? Sa ating pagiging totoo sa ating sa inyong buhay. Makikita natin dyan na ang pagiging totoo sa ating pag-uusap ay isa ng pagpapala sa mga nagtipilig o makakapagpapili ng ating slide. Ay, yung tao na yan ay hindi pwede basta-bastahin kasi tinuwala na sa kasalitan. Kung wala tayo sa fake news, totoo yung ating sinasabi. Kaya masarap mabuhay doon sa katotohanan. Diba? Kung sinabi ng Panginoon sa John, chapter 8, verse 32, malalaman mo ang katotohanan at katotohanan ang papalaya sa iyo. Yung buhay sinasabi. Kaya, marami naman sa Panginoon. Ito yung nararapat natin maging katatian upang patuloy na rin tawagin sa ating Panginoon. Isa pa. Kung tayo po ay totoo, mayroon tayo isa pa. Kapag-patawan tayo, forgiving o magpapagod. Doon sa verse 31, may binanggit yan sa Apostle Paul. Ay, bakit ganyan? Alisin namin yung lahat ng sama na grupo, at galit, huwag na kayong mahuhudaw, naglalait, at namin sa kapwa. Pero pa nasunod yan, sa verse, ano pa, noong maging mapagpatawad tayo yun. Sa halip, maging mabait kayo at maawain at mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng mapagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Mga kapatid ko sa Panginoon, napatawad na tayo ng Panginoon at yung kapatawaran niyan ay dinatamasan na natin. Kaya dati na mamagigit ito. We have four assurances of salvation, assurance of forgiveness, assurance of provision, and assurance of victory. Yan po tayo niya. Kaya marami naman ito yung pinakailangan natin na makapamuhay tungo sa wangis ng ating Panginoon. Mapagpatawad at higit sa lahat, meron tayong bawat ng Kristo. Susunod na po yan. Isa pa. Isente, talagang naman po. Go. Minsan marami akong dito. Hindi sa pamilya marami. Lahat tayo meron yan. Ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 22 yan. But the fruit of the Spirit produces love, joy, and peace. It is being patient, kaya din is being faithful. Yung po ang sinasabi. Kaya, masasabi natin na kapag ito yung ginagawa natin maging mabait tayo at mapagmahal sa kapwa, makukuha natin yan. Pagbayan tayo natin sa point, sa salita na Panginoon sa Galatians chapter 5, verse 22. Ito yung bunga ng Espiritu Santo na kung saan dapat natin laging pinapraktis. Praktis sa buhay na sa galaw, mapagpatuloy tayo sa paglago natin bilang pananampalataya at tagasunod ng Panginoon. At ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Siapa?
Ito rin. Narinig ko na ito sa tatay ko noon. Compassionate. Ano sabi sa verse 32? Sabi ng dito. Ang pagiging compassionate. Diba, sabi, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa sense na tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito kasi, ang pagiging maawain, gaya na napapractice namin, kapag ang isang bata, ang praktikal na buhay, dahil iwanan ng magulang, sabi ng kapitbahay, kawawa naman yung bata niya, dahil walang mga magulang. Yun yung damdamin na kung saan gusto natin gawin, pagkay natin yung kapag na ito. Pero hindi natin gawin kasi kung tayo sa tamang gusto gawin. Natin bahay kasi. Pero sa aspeto ng espiritual natin buhay, ang pagiging pahabagin natin, and ipapractice natin dahil ginagawa ng education. Sa mga nangangailangan, ay meron tayong araw kapag tayo kung saan kaya tayo nagbibigay para makatulong sa kanya ng nagbibigay. Ang kapag natin ay nakatutulong para sa pagtutulong niya. Minsan naman kasi may nalapit sa iyo, magiging instrumento sa pagpapaawa yung mali ginagawa. Issue, kaya tayo mga Kristiyan, maawain tayo. Pero minsan, nagiging biktima tayo sa approach ng iba na ay mababait ng tayo. Kahit sa mali na, ginagawa nila magpaawa habang kasi maawain tayo. Pero, ang Diyos naman natin ay mabait sa atin at binibigyan tayo ng tamang kaisipan para hindi tayo madaya ng mga mandaraya at mga lagi natin iisipin na ang pagiging mahabagin natin ay hindi lamang o hindi natin basta magagamit sa mga mali na pamamaraan sapagkat minsan tayo nagiging biktima ng ipapawa sa atin ay hindi naman dapat para sa kanila. Gawin natin ang pagiging mahabagin natin sa mga tulay at talagang nangangailangan ng awa ng ambag natin. Ipapalagay, hinahabagan ng Diyos, pero hindi naman tayo mapagkay sa ating kapwa. So, isa pa. Yung clean-minded or with good thoughts and attitudes. Yung ano ba yung malinis ang kaisipan? Ito narinig ko na rin. Ang sabi nito, diba, ang maging malinis ang isipan, yung ang ating kaisipan ay hindi tuloy natin. Hindi na nag-iisip ng pangit sa ibang sitwasyon, na nakita tayo ganito, ay sa ganyan na ganito. Magandang yun. Pero dito, ang sinasabing clear-mindedness, o yung meron tayong bagong kaisipan, bagong diwa, ito yung nagpapakita na tayo nga po ay nalinis na ng banal na loob ng Panginoon at ang lahat ng masamang kaisipan ay binuranan ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig at tinuro sa atin at kinakailangan rin natin na lagi natin pag-ibayunin sa buhay natin ito at mayapay natin ito ng maayos ang kaisipan natin ito at magiging pag-ugali natin ay tunay na po na makapagbibigay ng kaluguran sa atin. Pakipagin nga Vincent ko sa verse 23. Yan. We are told to remain in your thinking. Magbago na kayo ng diwa at pag-isip. Ito ay mandato kung saan laging isip ang gustong paguhin. At hindi ko na umpisa yung mali natin. Isip, ito niya, kaya kaya, mainam na kapag tinuruan tayo ng Panginoon, umuulitin natin yung sinabi ng talata at sa 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang tinuruan kayo ng aral ni Kristo, iwanan ninyo
nasa loob. Ayan, magiging bago tayo sa diwa at pag-iisip para mawala yung maruming pag-iisip. Minsan kasi ang maruming kaisipan ay nagiging liksam o sanhi ng ating pagiging malamig sa pagkikitungo sa ating kapwa. Bakit? Pinag-iisipan na hindi mabuti, kaya hindi naman ginagawa. Yung nasa isip. Kaya tawag niya, maruming kaisipan. Wala na sa ating pinalista ng Panginoon yan. Ang ating iniisip lagi ay yung makabubuti para sa lahat at nakalulugod sa ating Panginoon. Okay. So, hindi sa lahat, meron tayong malinis sa isipan, ito po rin ay kahingan ng mabuhay. Pero, may sinabi din si Apostol Pedro, in 1 Peter chapter 1, verse 15, saka 16. Doon sa panghuli, ang sabi ron, yung holy or being holy. Yan. Living or holy living. First Peter chapter 1, verse 15 and 16. May sinabi yan si Apostol Pedro. First Peter chapter 15 at chapter 1, verse 15 and 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat hindi magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Okay kayo? Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako yung sabi nito. In Leviticus 44. The only because I am holy. So, ito po yung kinakailangan natin upang mabuhay at tumago sa ating spiritual ng pamumuhay. So, ay isa ba? Yun. Living in the power of the Holy Spirit. Ito rin po. Alam natin na tayo ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang sabi nga doon sa 1 Corinthians 3:6, hindi nyo pala na inyong katawan ay temple ng banal na Espiritu at ang katawan niya ay hindi na sa inyo, kundi sa Diyos. Bigyan sabihin, nabubuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, kaya hindi na natin nagagawa yung mga dating gawain na dating pagkakal. In Romans chapter 8, verse 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng katutusan ay matupad sa atin sa pamumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng lamang. Ito ang sabi. So, tayong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, tayong lahat ay nabubuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya, wala na. Iniwan na ang lahat ng bagay na hindi gusto ng Diyos. Nabubuhay na tayo doon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sasabi. Ang question, iniwan ko lang po. Iniwan ko sa atin na o iniwan ang Panginoon sa atin. Paano ba magkakamay sa atin ang banal na Espiritu bago itong lingkod? Nasa atin po yun. Kaya, instead, tapos rin tayo sa panghuli. Ang pagbabago ng mga spiritual ay dapat gano'ng spiritual ay patuloy na pagkaliwon sa dating pagkatao. Kung tagagin natin ang Panginoon Jesus na ating nagpapagkas sa Panginoon, ang dati ay wala na. Tayo ay bago na.
Three, hindi na tayo nagpapadala sa minanasan ng sariling damdamin. Ano raw? Dapat makita sa atin ang bagong pagkatao na dinikha kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabarnalan. Okay? Ephesians 4, kunin naman ng ating teksto. Kaya, pulihin natin ang Panginoon. Pwede niyo po niya ulit-ulitin natin. Kaya pulihin natin ang Panginoon. Salamat po Diyos dahil kami inyong tinutuloy, binabastos sa mga mali namin gawain. At patuloy niyo kami pinaulan, pinalalang sa buhay spiritual dahil sa kabulihan ng ginawa sa amin. Kaya Diyos, wala na kami dalapitan, wala kami sasaligan, hindi ko lang sapagkat ikaw ay sapat na para sa amin upang patawa namin ang mga ninanais mo upang kami mamuhay ayon sa nais mo. Maasa kami, Panginoon, ang nasalita ko na aming napakinggan sa Panginoon. Ito na nga po, natigli mo sa aming puso isipan at makakapamuhay kami ayon sa nais mo at makawagas kami na nilubugtong na anak para kami nabubuhay sa mundo ito. Tulungan po nito kami, Panginoon, at turuan na ikaw ay aming masunod at makapamuhay kami ayon sa aming nais. Ito lamang po Diyos ang aming inaasa sapagkat sapat ka lang para sa amin. Ito po aming ininig sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay darako po tayo sa pagbibigay. Sinasabi po sa Malakay, verse 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store. Jesus loved us so much that He paid the ultimate price for us, so that way we could have eternal life and be forgiven for our sins. Since Jesus gave us this incredible gift, we should be excited to generously give back to the Lord what's for Him. The Bible tells us that when we generously give and help others, the Lord will bless us. God promises us to give us back more than we could have even asked or imagined. Tithing and offering to our God's ministry is also a way of committing our finances to God. Kung ibibigay po natin sa Panginoon yung nararapat sa Kanya at tayo po ay nangako ng buong puso at ng tiwala, tunay po ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos upang maranasan po natin ang tinatawag na financial breakthrough sa buhay po natin. So, sino po ba ang nagnanais ng financial breakthrough? Diba lahat naman po tayo? Kaya po ang pagbibigay po ay hindi lang simpleng gawain. Ito po ay mahalagang gawain na inutos sa atin ng Panginoon. Kaya dapat po na ito ay pinapanalangin din ng bawat isa. Ay ipanalangin po natin ang ating mga kaloob.
Panginoon, nakila ka po kapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po natin at sinasamba muli sa oras na ito. Maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy na nakikinig ng iyong mga salita at ginagamit mo, Panginoon, sa iyong gawain. Maraming pong salamat sa kalakasan at sa pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kaloob na patuloy mong palaguin ito, Panginoon, nang sa ganun ay mas lalong magamit sa iyong gawain. Dalangin din po namin, pati po, Panginoon, yung need ng iyong iglesia, Panginoon, dalangin po namin yung mga resources namin na patuloy mong ibuhos ang pagpapala, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga business, Lord, na sa ganun ay mabalik po namin sa inyo yung nararapat na para sa inyo. Ganun din, Panginoon, dalangin namin ang aming mga kapatiran na humaharap sa financial problem. Kayo po ang patuloy na magkaloob ng knowledge and wisdom, Panginoon, kung paano ito harapin ng may pananalig at pananampalataya sa iyo, Lord. Maraming pong salamat sa iyo po ang papulit pagsamba in Jesus' name. Amen. tayo ng family presentation. Hindi po family pala, po presentation po. Si Pastor Jet po and si Lina Edith po. May verse po First Peter 5:7. Pass all your anxiety on me because it is for you. Kami po ay Philippians 1:20-21. To live is Christ and to die is gain. Kami po ay mag-aakalabis po. My Father, there is no shadow burning with you. Our faith is not thy compassion, they faint not. As God has been, the forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars, and their forces above. Join with all nations in manifold greatness to thy great faithfulness, Lord,
Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yan po, purihin po ang Panginoon sa buhay ko ng mag-asawang kailangan po. Ngayon naman po dadako tayo sa ating mga announcement po. Schedule po natin every Sunday po. Pre-service prayer po, 7:30 to 8 a.m. po. Sunday school po, 8 to 9 a.m. po. Kasabay po nito yung pag-aaral about sa baptism po. Kaya yung mga ano po sa baptism, matin po kayo ng maaga po. At ang ating worship service po, 9 a.m. onwards po yan. At may choir practice po mamaya after lunch. Gayun din po yung ministerial study. May mamaya din po after lunch po by Pastor Ramina po. At yung every Saturday po, ang practice po ng praise and worship, mostly po 9 a.m. tuwing Sabado po yan. At intercessory prayer po, every Saturday din po, 5:30 to 7 po ng umaga. At midweek po, every Wednesday, 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang opening prayer po natin next Sunday, si Sister Melba Aro. Ang speaker po natin next Sunday, si Pastor DJ. Ang offertory prayer po, si Sister Liza Silian. Pastoral prayer po, si Pastor John. Salamat po sa Bulaklak na dala ng Kalimling Family. Next Sunday naman po, Guzman Family po ang mag-flower offering. At ang family presentation po next Sunday, Pusta Family. At meron po tayo, continue po natin supportahan yung ating Project Hagay, yung 5 pesos per day or yung puzzle po. Kung sino po yung mga interested, makipag-ugnayan lang po kay Sister Miles. Gayun din po sa membership form po natin, kung sino pa po yung hindi nakapag-fill up, maaari po kayong manghingi kay Sister Miles po ng form po. At ang cleaners po natin, young couples po, at yung Damayan Burial po, kung sino po yung interesado po, ay pag-unayan lamang po kay Pastor Bert. At yung ating pong anniversary, yung contribution po natin, 500 per head po. May mga naka-assign po, kung sino po yung kanino po kayo magbibigay. Yan po, ano na lang po sila sa GC, sa group chat po. Kung wala naman na po, inaanyayahan ko na po si Pastor Bert para po sa ating benediction. Yung sa 7 last word daw po, wala po ako kasing listahan kung ano. Next Sunday na lang po kung sino po yung mga nakatoka. Salamat po.
hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin, sapagkat ikaw ang nagkakaloob sa amin ng dakilang pag-asa. Kami pong lahat dahil po sa iyong tunan na ginawa niya doon sa Krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming pong kariting sa araw nito. Na ito ang aming kailangan samantalang kami ay nabubuhay sa kanilang ito. Nabubuhay kami ayaw din sa lahat at tinuro mo sa mga sa amin sapagkat kami ay inihiwalay mo sa mundong ito sa pamagitan at iyong mga salita ay yung nais makita sa mga sa amin na kami na mga anak ng Diyos ay nabubuhay ayon sa iyong plano, ayon sa iyong plano at mga mahal po inyong sa bawat isa sa amin. Kaya naman, sa halaman po sa buhay ng kasunyan, namin mo siya bilang instrumento ng iyong damdamin na ipahayag sa bawat isa. Narito kayo yung bata at nasa kanilang tamanan sapagkat ikaw ang Diyos na nagkanais mo, Panginoon, na pagpahayag ng bawat isa sa amin sa pamagitan ng pagsunod namin sa iyong mga kalusugan. Kaya salamat, pagpalain mo ang kanyang buhay, kanyang may bahay, kanyang may sa pagyan, at nagiging pa niyo pagkalupan ng mahabang buhay na punong-puno ng kagalatan sa pagiging Kristo. At ganoon din Panginoon sa bawat isa ang lalito ay tumanggap na tumanggap ng mga biyaya ito na mula sa iyong mga salita ay darating ito sa buong pamilya sapagkat ito'y pangako ko ninyo sa bawat isa. Kaya mga kapatid, kami ninyo ang pagpapalan ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong buong samahan. Sapagkat ang ating Diyos na pinagdilikuran ay isang Diyos na napakabuti. Sakana sa katagahan loob, nagpapagawa ng ating kasalanan, at tuminig ang ating mga pamilya. Kaya salamat po Diyos sa mga pagpapalan ito, nakakamasahan namin, samantalang kami ay nabubuhay ng lalabay sa lahat. Kaya naman o Diyos, sa mga ito, mula sa naguturo ng puso ng inyong mga anak, kung paano ang ipinadama sa amin, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, at ang iyong proteksyon. Ngayon naman, kami na mga anak mo ay nagpapadama sa iyo ng aming pagsamba, pagbaghati, at pagkakila sa iyong nakikilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.